Nilalayon nitong hilahin ng Belarus sa sitwasyon. Direktang isinasali sa tunggalian at pinalalawak ang saklaw ng labanan, kaya lalong nagiging mahirap paresolba ito sa politikal at diplomatiko na paraan. At kung kinakailangan, handa kaming gawin ang lahat ng hakbang na nakasaad sa kasunduan upang matiyak ang seguridad ng aming kaalyado. Binuksan ng Rusya ang bagong harapan ng bigmaan at inanunsyo ang hybrid na mobilisasyon. Sa Belarus, biglang nagsimula ngayon ang tinatawag na mga mobilisasyong pagsasanay malapit sa hangganan ng Ukraine at inihahanda ng State Duma ang batas upang makapaglingkod ng mga Belarusan sa hukbong sandatahan ng Rusya. Sabi nila, gusto nyo ng Estado ng Unyon, kaya ayan, may pribilehiyo pero may obligasyon din. Ngayon, mapipilitan ang mga Belarusian na magsilbi sa hukbong sandatahan ng Rusya. Nagbabala si Lukashenko na matagal siyang mawawala sa bansa sa mga susunod na araw, kunwari ay may opisyal na lakad kay Putin at iba pa. At mukhang parang pagtakas ito dahil bukas na mismo gaganapin sa Minsk ang ika-13 na forum ng mga rehiyon ng Belarus at Rusya na hindi kailanman pinalampas ni Lukashenko. Isinulat ng Wall Street Journal na nagsimulang hingi ni Vladimir Putin kay Alexander Lukashenko na tulungan siya sa pagpapalala ng sigalot at siningil pa siya ng utang. Dahil iniligtas niya ito noong 2020 mula sa mga protesta. Ayon sa mga source sa European Union, sina Emmanuel Macron at Vladimir Zelensky, kabilang na sa publiko, ang nagbigay ng babala kay Lukashenko. Noong Mayo, tumawag si Macron at nakipag-usap ng 1.5 oras kay Lukashenko na nagbabala na mas mabuting huwag siyang sumali sa digmaan. Pero sa kabila nito, lalo pang tumindi ang presyon mula sa Moscow. Samantala, naglabas ng agarang babala ang Poland. Tungkol ito sa paghahanda ng Moscow ng isang insenadong provokasyon sa ilalim ng Peking Watawat upang bigyang katwiran ang karagdagang paglala gamit ang Belarus. Ngunit naghahanda rin para sa malaking digmaan si Putin at inihahanda niya ang mga Ruso para rito. Naghahanda ang Kremlin ng mga bagong kampo ng pagsasanay para sanayin ang 10,000 bagong recruit sa Oktubre, ibig sabihin pagkatapos ng halalan sa State Duma. Hindi ito tatawagin ni Putin na mobilisasyon, pero ang pagtatayo ng mga bagong kampo ng pagsasanay para sa mabilisang pagsasanay ng sundalo ay malinaw na nagsasabi ng marami. Samantala, malapit sa Orenburg, nasusunog ang isang mahalagang planta ng pagpoproseso ng gas matapos ang panibagong pag-atake. Ang planta na ito ay nagpoproseso ng 60% ng gas ng Russian Federation. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ng sabay-sabay ang lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Sige, simulan natin sa pagtalakay ng mobilisasyon. Mobilisasyon mismo sa loob ng Russia. Tinutalakay ng mga autoridad ng Russia ang posibilidad ng bagong mobilisasyon para mapunan ang hukbong lumalaban sa Ukraine matapos ang eleksyon sa State Duma ngayong Setyembre. Ayon sa Verstka at mahahalagang kwento na kumukuha ng impormasyon mula sa mga Military Recruitment Office at mga kausap na malapit sa Kremlin at FSB. Ayon sa kanila, matagal nang naghahanda para sa malawakang recruitment sa hukbo, ngunit hindi pa ito opisyal na inianunsyo. Hindi nila ito kailanman tatawaging mobilisasyon. Simula Oktubre, magiging handa ang mga sundalong Ruso na tumanggap ng 10,000 tao para sa pinabilis na pagsasanay sa mga kampo ng pagsasanay na kasalukuyang itinatayo pa. Totoo, nababawasan ng pagpasok ng mga kontraktual na sundalong inaakit papunta sa prente ng mga bonus na umaabot sa milyon mula sa Ministry ng Depensa. Sa unang quarter, bumaba ito sa 800 tao kada araw. Sabi ng kanluraning intelihensya, hindi na nito natatakpan ang mga kaswalti sa prente. Halos kalahati ang ibinaba ng bilis ng pagre-recruit sa Moscow. 1,708 katao noong Abril, 1,378 noong Mayo. Halos 1,000 ang mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Susunod, babasahin ko ang CP mula sa pahayagang Verstka. Ayon sa isang dating namobilisa kay Verstka, parang naubos na ang mga tao at hanggang 40% lang napupuno ang kanilang rehimento. At ang mga bagong dumarating na sundalo ay hindi marunong makipaglaban. May mga kinukuha mula sa kulungan, may mga kinukuha mula sa kalsada. Mga palaboy sa literal na kahulugan ng salita. Mga kriminal at sa edad na yon at may mga sakit pa na halos hindi na makatayo, anya.
At lalo pang pinapalala ng katotohanan na ang mga general ng Russia ay di umano'y nangangako kay Vladimir Putin ng ganap na kontrol sa 4 na reyon ng Ukraine basta't may sapat na tao. Handa si Putin magpadala ng tao at magpatuloy sa digmaan ng 2 hanggang 3 taon. Susubukan pa rin ni Putin na ipatpaliban ang mobilisasyon at tikayatin, halimbawa, ang mga Belarusian na sumali sa digmaan. At lalo nang nagmumuhang plano ng Russia na magbukas ng bagong frente mismo sa Belarus. Ngayong araw sa Grodno Region, Belarus, nagsimula ang tinatawag na mga pagsasanay sa mobilisasyon. Tinecheck ng mga sundalo ang datos ng mga tinatawag para sa serbisyo militar. Ayon sa kagawaran ng Tanggulang Belarus, pinatawag ng Recruitment Office ng Ashmiany District ang mga reserbista para i-update ang kanilang personal na impormasyon. Ang beripikasyon ay ginagawa sa lugar ng pagtitipon. Iniulat na tatalakayin sa pagsasanay ang pagdaragdag ng tauhan sa Military Recruitment Office sa pamamagitan ng pagtawag sa mga reservistang may obligasyong militar para sa mga pagsasanay militar at pagkatapos ay lumahok sa pagsasanay. Ngayon, ang mga reservistang may obligasyong militar ay magpapahusay ng kaalaman, mag-aaral, gumamit ng armas at kagamitang militar at matututo sumunod sa utos ng mga namumuno. Sa ganitong sitwasyon, dumarami ang palatandaang ang Belarus ay lalapit na sa pagiging ikalawang frente. Ayon sa Wall Street Journal ngayon, tuluyan nang naipit ang hukbong Ruso sa Ukraine at si Vladimir Putin ay nagsimulang magiit na tulungan siya ni Alexander Lukashenko sa pagpapalala ng labanan. Nag-pressure ang Moscow, umaasang gagamitin muli ang Belarus sa pagpapalawak ng digmaan, mga kampanyang militar laban sa Ukraine o operasyon laban sa NATO. At nalaman ito sa Europa at sa Kyiv, at may mga babala kay Lukashenko na inilabas nina Emmanuel Macron at Volodymyr Zelensky, kabilang na ang mga pampublikong babala. Ayon sa datos ng intelihensya, kamakailan ay nagsimulang igiit ng Russia na bigyan ito ng pagkakataon na gamitin ang teritoryo ng Belarus para magsagawa ng mga pag-atake gamit ang mga drone laban sa Ukraine at magbukas ng bagong front na mas malapit sa kanlurang rehiyon nito para ilihis ang sandatahang lakas ng Ukraine mula sa pagtatanggol ng silangang teritoryo. Bukod pa rito, maaring magamit ang Belarus sa mga operasyon laban sa mga kalapit na bansang kasapi ng NATO kahit na hindi ito nangangahulugan ng hayagang labanan. Maaring ito ay mga pag-atake na naglalayong subukan ng kakayahan ng depensa ng NATO o pahinain ang suporta para sa Ukraine. Halimbawa, gaya ng pagpapalipad ng humigit kumulang 20 drone mula Belarus papuntang Poland noong nakaraang taon. At ngayon, nagbabanta si Vladimir Putin kay Alexander Lukashenko na ititigil ang pinansyal na suporta na palaging naging malaking salik sa ekonomiya ng Belarus. Sabi ng mga source, ang negosasyon ay pangunahing ginagawa ni Lukashenko at Russian ambassador sa Belarus na si Boris Gryzlov, pero may iba pang kasali. Halimbawa, 1 linggo pa lang ang lumipad agad si Lavrov sa Minsk. Tatalakayin natin ito mamaya. At alam din natin na tumawag si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya kay Lukashenko noong Mayo at nag-usap sila ng halos 1.5 oras. May impormasyon ang Paris na balak ng Belarus na mas maging aktibo sa digmaan. Yan ang sinabi ni Macron at binalaan niya si Lukashenko tungkol dito. Kumpirmado na ng assistant ni Macron ang opisyal na pagkakaroon ng ganong tawag at binigyan diin na sinabi ng Pangulong Pranses at ito ay isang sipi na binigyan diin niya ang mga panganib na haharapin ng Belarus kung papayagan nitong madamay siya sa pananakop na digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Noong Mayo, sinabi ni Zelensky na nakuha ng Kyiv ang detalyadong impormasyon tungkol sa pag-uusap ng mga opisyal ng Russia at Belarus ukol dito. Ayon sa kanya, ito ay nagpapakita na tinitingnan ng Moscow ang posibilidad na gamitin ang Belarus para sa mga potensyal na operasyong militar laban sa Ukraine o sa mga bansa sa Baltic. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Zelensky kay Lukashenko na may 1 linggo siyang alisin ang Russian relay sa retrocycles. Sinabi ni Zelensky na kung hindi, ayon sa presidente ng Ukraine at inuulit ko, ay hindi nila hahayaang madamay ang kanilang sarili. Kung hindi, ayon sa presidente ng Ukraine, lilipulin ng Kyiv ang mga mananakop. Editor. Bastos ang naging pahayag ni Zelensky na humihiling na magpatupad ng kaayusan sa teritoryo ng isang soberanong estado at kung hindi raw, siya mismo ang mag-aayos doon. Magpapahinga muna ako at himihiling ko ang inyong suporta sa YouTube channel na ito sa pamamagitan ng like, subscription at komento sa video na ito.
At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Patreon para sa Pechi Insight, ang ating pribadong komunidad na may eksklusibong talakayan sa mga paksang wala sa YouTube. Doon din ako sumasagot sa personal ninyong tanong at nagsasagawa kami ng hiwalay na Q&A live stream. Kung gusto ninyong minsang suportahan ng YouTube channel na ito, may iba't ibang paraan sa video description kung paano ito gawin. Salamat sa suporta ninyo. Bisitahin ang description, mag-subscribe at suportahan ng channel. Ngayon, balikan natin kung paano hinihila ng Russia ang Belarus sa digmaan. Gumagawa rin ng Russia ng legal na paraan para mahikayat ang mga taga-Belarus na sumali sa kanilang sandatahang lakas at maaring subukan ito ng Russia. Kumuha ng mga Belaruso para sa kanilang hukbo dahil sa legal na estruktura ng Estado ng Unyon. Ayon sa kasunduan sa paglikha nito, ang mga Ruso at mga Belaruso ay may iisang katayuan ng pagkamamamayan at theoretical na pantay na mga karapatan. Kaya naman, maaaring humakbang pa ang Kremlin at igiit na ang pantay na karapatan ay nangangahulugan din ng pantay na mga tungkulin. Ibig sabihin, ang serbisyo sa sandatahang lakas ng Rusya ay magiging sapilitan. Para sa mga Belarusian, isa itong estado ng Unyon, kaya dapat sabay itong ipagtanggol. At ngayon, nagbabala ang mga analista ng Institute for the Study of War na maaring igiit ng mga opisyal ng Rusya na ang mga Belarusian ay magsilbi alinman sa hukbong sandatahan ng Rusya o sa mga pormasyon ng Unyong Estado na kontrolado ng Moscow. Kung gusto ninyo, pwede namang gumawa ng hiwalay na katulad ng hukbo, isang hiwalay na pinagsamang hukbo ng Belarus. Tatawagin natin itong pormasyon ng Unyong Estado at dito magsisilbi at kung kailangan, lalaban ang mga Belarusian para sa Rusya. Kasabay nito, ang magiging legal na batayan ay ang isang lehislasyon ng Unyong Estado nang walang anumang hiwalay na kasunduan sa Minsk. Sa katunayan, nangangahulugan ito na maaring maging de facto na inangking teritoryo ang Belarus kung saan kukuha ang Rusya ng mga tao bilang yaman para sa digmaan. Dagdag pa, inihayag ni Alexander Lukashenko ang kanyang mahabang biyahe sa ibang bansa at pakikipagkita kay Vladimir Putin ng Rusya. Medyo kinakabahan niyang sinabi ito sa pagpupulong kay punong ministro ng Belarus na si Alexander Turchin. Parang seremonya ng paglilipat ng kapangyarihan ang pagpupulong ni na Lukashenko at Turchin, malinaw na matagal nang mawawala si Lukashenko sa Belarus. Inatasan ng diktador ng Belarus ang punong ministro na ihanda ang ika-13 forum. Ang forum ng mga rehiyon ng Russia at Belarus na gaganapin sa Minsk ay magsisimula na bukas at dahil siya mismo ay aalis para sa isang matagal na opisyal na biyahe sa ibang bansa. Dito nagsimulang mabuo ang palaisipan. Kahapon, Hunyo 23, inihayag ng pinuno ng Ministry ng Ugnayang Palabas ng Russia na si Sergey Lavrov na puprotektahan ng Russia ang Belarus bilang bahagi ng Unyong Estado. Bagamat noong nakaraang araw, sinabi ni Peskov sa Kremlin na oo, kayang ipagtanggol ng Belarus ang sarili nito bilang Belarus. At isang linggo bago nito, personal na lumipad si Sergey Lavrov sa Minsk kung saan nagsagawa siya ng mga pag-uusap kay Alexander Lukashenko. Pagkatapos nito ay inihayak ng diktador ng Belarus na napilitan siyang adarang lisanin ang Belarus sa mahabang panahon. Formal na dahilan ay ang pakikipagkita kay Putin, ngunit binigyang diin ni Lukashenko na halos araw-araw siyang nakikipag-ugnayan sa kasamahang Ruso. Walang agarang dahilan para lumipat at makipagkita kay Putin, pero sinabi ni Lukashenko na matagal siyang aalis ng Belarus. Inanunsyo na sa Poland na nagbabalak ang Moscow ng insenadong provokasyon gamit ang pekeng watawat para bigyang katwiran ang paglala na sitwasyon. Agad na tumugon ang Warsaw sa mga panibagong pananakot mula sa pamunuan ng Russia, inihalin tulad ang mga kilos ng Kremlin sa paghahanda ng Ikatlong Reich sa pag-atake sa Poland noong 1939. Ayon kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland na si Radoslaw Sikorski, ang mga bagong paratang ng Kremlin ay nagiging batayan ng impormasyon para sa operasyon ng mga ahensiyang paniktik ng Russia sa kanilang teritoryo. Para magdahilan sa bagong pag-atake, narito ang sipi kay Sikorski, parang anunsyo ng provokasyon. Inaasahan kong makakaroon ng pag-atake sa teritoryo ng Russia gamit ang pekeng watawat na mapipilitan si Putin na tumugon.
Pinaalala ko na noong Agosto 1939, ang Abwehr ay nagkunwaring may pag-atake ang Poland sa istasyon ng radyo sa Gleiwitz upang bigyan sila ng dahilan para sa digmaan. Tungkol saan ito? Nag-alala ang mga diplomat ng Europa dahil sa talumpati ni Vladimir Putin sa mga nagtapos ng paaralang militar kamakailan sa Kremlin. At doon, sinabi ni Putin na magsasagawa ng mga ganting pag-atake ang Russia sa mga bansa sa Europa kung magmumula sa kanilang teritoryo ang pagpapalipad ng mga drone patungo sa mga pasilidad ng Russia. Iginiit ng pinuno ng Kremlin na tila iniiwasan ng mga lider ng EU ang pananagutan sa mga pag-atake, itinuturo ito sa technical na aberya o electronic warfare ng Ukraine. Sinabi niya ang layunin ng drone attack sa Russia ay guluhin ang lipunan. Nakikita natin na kung dati ay nililimitahan ng mga bansa ng NATO ang kanilang suporta sa rehimeng Kiev, na umakyat sa kapangyarihan sa iligal na paraan gamit ang armadong kudeta, na yon ay lantaran na ito sa kanluran. Sabi nila, naghahanda silang makidigma sa atin at tinaasan ang budget para sa military offensive. Kasabay nito, ginagamit pa rin ng mga pinuno ng mga bansang NATO at ng European Union ang mga kasinungalingang pahayag tungkol sa umano'y banta ng militar ng Russia para bigyang katwiran ang kanilang gastusin at radikal na militarisasyon. Napakasimple ng pamamaraan ng tinatawag na demokratikong kanluran. Sa simula, sila ang lumilika ng mga banta laban sa ating bansa. Pinipilit tayong gumawa ng mga hakbang na kailangan para sa sariling depensa at proteksyon. At pagkatapos ay agad nila tayong inaakusahan sa lahat ng mabibigat na kasalanan. Upang bigyang katwiran ang pagpapatuloy ng kanilang agresibong pulisya at kilos laban sa Rusya. Kahit kami, alam na namin ang lahat ng ito, pamilyar na sa amin. Kahit pagkatapos ng traidor na pag-atake sa Unyong Sobyet noong Hunyo 22, 1,941 o isang traidor na pag-atake. Ang kanluran, lalo na ang Alemanya ni Hitler, ay sinikap isisi sa USSR at kay Stalin ang agresyon laban sa tinatawag nating kolektibong kanluran. Kamangha-mangha. At hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ito sa mga quasi-scientificong lupon. Bibigyang diin ko, ang Rusya ay laging naninindigan para sa pantay at hindi mapag-iwalay na seguridad para sa lahat. Naniniwala kami na makakamit lamang ito sa pamamagitan ng pagbuo ng multipolar na sistema ng internasyonal na ugnayan na matitiyak ang militar na seguridad ng bawat bansa. Kasabay nito, handa kaming mabilis at angkop na tumugon sa anumang panlabas at panloob na banta. Nauna na ang pahayag ni Putin sa mga paratang noong Mayo mula sa serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Rusya na inakusahan ng sandatahang lakas ng Ukraine sa paghahanda ng pagpapalipad ng mga drone mula sa 5 base militar ng Latvia. Sabi pa niya, hindi mapoprotektahan ng pagiging miyembro ng NATO ang Riga. Sa pagtatapos, sinabi ni Putin kahapon na ang Europa raw ang nagbabalak ng malaking digmaan at gumagawa ng iba't ibang banta para mismo sa Rusya, sa teritoryo ng Rusya na mapipilitan ng Rusya na tumugon. Lumabas na yung umaga ang malaking analytical na episode tungkol sa kung ano ang pinaghahandaan ng Europa at kung paano ito naghahanda sa YouTube channel na ito, kaya siguradong panuurin ninyo ito. Ito ay medyo malawak at mula rito ay magiging malinaw at madaling maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. At sa huli, magdadagdag pa ako ng isang balita na hindi ko talaga kayang palampasin. Ang mga Ukrainian na drone noong gabi ng Hunyo 24 ay tumama sa Orenburg Gas Processing Plant at sa nag-iisang helium plant sa Russia. Ang misyon ng espesyal na puwersa ng Ukraine ay sinagawa kasama ang kilusang lihim na rebelding itim na kislap sa teritoryo ng Russian Federation. Ang mga pabrika ay matatagpuan sa mahigit 1,200 kilometro mula sa linya ng labanan. Ang Orenburg Gas Processing Plant at Orenburg Helium Plant ay bumubuo ng isang malaking complex. Ang gas processing plant ay naghihiwalay ng nilinis na natural na gas at asupre. Kabilang na ito ay ginagamit sa paggawa ng pampasabog at pulbura. Samantalang ang Orenburg Helium Plant ay kumukuha ng nilinis na gas na walang asupre at sa pamamagitan ng malalim na pagpapalamig ay kinukuha mula rito ang pinakamahalagang mga sangkap. 2 lang ang mga ito.
Ito ay helium, isang inert na gas na ginagamit sa liquid-fueled na makina, rocket at sistema ng paggabay. Ang ethane ay pangunahing sangkap ng hilaw na materyales sa paggawa ng espesyal na plastik na ginagamit din sa paggawa ng sandata. Kaya nga, ang planta ng pagproseso ng gas sa Orenburg ay isa sa pinakamalalaking gas chemical complexes sa mundo na inilunsad noong 1974. Noon, tinulungan ng kanluran ang mga hindi sibilisadong Ruso na lumikha ng ganong higante. Naitala sa dokumento na ang kanluran ang nagtayo ng planta at ibinigay ang lahat ng teknolohiya sa mga Ruso. Ang kapasidad ng pasilidad na ito ay 45 bilyong metro kubiko ng gas kada taon. Ang plantang ito ang nagpoproseso ng 60% ng lahat ng gas na pinoproseso ng Gazprom sa Russia. Sa madaling salita, isa itong napakalaking target. At ngayon, tinamaan din ito. At ang mahalaga, sa tulong ng mga partisang naroroon sa loob ng Russia na patuloy na lumalaban sa rehimen ni Vladimir Putin. Wala nang ibang magagawa si Putin kundi magpatuloy sa pag-escalate ng sitwasyon. Ang tanging paraan niya para i-escalate ang digmaan ay palawakin ang digmaan sa pamamagitan ng paglika ng bagong frente. Malinaw na sinusubukan na naman ni Putin na isama ang Belarus sa digmaan. At gagamitin hindi lang ang teritoryo ng Belarus, kundi, gaya ng naging malinaw, pati na rin ang mismong mga Belarusian, mga mamamayan ng Belarus, na ngayon ay mapipilitang lumaban para sa Russia dahil pumayag sila sa paglika ng Union State. Dito na ako magtatapos. Ibahagi ang inyong opinyon at konklusyon sa mga komento sa ibaba. Tingnan ang video description para sa mga link kung paano magbigay ng minsanang suporta sa YouTube channel na ito. Hinihikayat ko ring mag-subscribe kayo sa aking Patreon. Ang Pichi Insight ay pribadong komunidad kung saan natin tinatalakay ang mga hindi na pag-uusapan sa YouTube at sinasagot ko rin ang inyong personal na tanong. Doon rin tayo magkakaroon ng private Q&A live streams. Bisitahin, mag-subscribe at suportahan ang YouTube channel na ito. Mag-like kayo sa episode na ito at siguraduhin mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.